ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kasabihan na minsan lamang dumarating ang oportunidad. At kapag nangyari yon ay dapat nasunggaban na natin. At kapag nasunggaban na natin yon ay gawin natin ang ating makakaya upang hindi na yon makawala pa. Ikaw kabarangay, ano ang oportunidad na kaya mong sunggaban? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga taga-subaybay ng programa ninyong Barangay Love Stories. Bago po ang lahat, gusto ko munang bumati ng isang manigong bagong taon sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sherlyn. 29 years old at taga Quezon City. Nagtatrabaho ako sa isang private company at meron akong boyfriend, si Mike. Pero hindi love story namin ang gusto kong ikwento sa sulat na pinadala ko sa inyong istasyon, kundi ang storya ng pamilya namin. Tubong kapis kami ng mga magulang ko na sina Tatay Bernie at Nanay Josefa. Meron po akong 3 nakababatang kapatid. Bilang panganay ay maaga akong tinuruan ng nanay ko sa mga gawaing bahay at kung paanong umakto bilang pangalawang magulang sa mga kapatid ko. Sa kabila ng kahirapan ay masasabi ko na masaya ang pamilyang kinalakhan ko, Papa Dudut. Ritong talong na may bagoong ba? Tama ba yan nakikita ko? Opo, may daing na bangus din tsaka hinog na mangga pang himagas. Mainit-init pa po yung kanin, Tay. Kain na po kayo. Naku, nanay mo talaga napakasipag. Pareho lang naman po kayong masipag ni Nanay. Maghapon kayo dito sa bukid. Kahit katiri ka ng araw nagsasaka pa rin kayo. Sobrang sipag nyo, Tay. Alam mo naman, kailangan ko magsipag para sa pamilya natin, di ba? Tsaka mahal kong ginagawa ko. Nasa dugo ko ng pagiging magsasaka. Alam na alam ko po yun. Kaya nga pinapangako ko sa inyo na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral magtatrabaho ako ng mabuti. Nag-iipon ako ng pera para makabili ako ng sarili nating lupa na sasakahan nyo. Para hindi na kayo nakikisaka sa iba. Salamat anak. Pero sa ngayon pag-aaral mo na lang muna ang problemahin mo. Huwag na muna yung ibang mga bagay kasi ayoko naman na pakaisipin mo pa yun ng husto at hindi mo masulit ang kabataan mo. Kami na ng nanay mong bahala sa pamilya natin. Tagal naman po ni Tatay, Nay. Asan na kaya yun? Hindi ko nga alam Dapat sa mga oras na to, nakauwi na siya ng bahay para sabay-sabay na sana tayong kakain. Sepa! Sepa, halika muna rito sa labas. Oh, andyan na ang tatay ninyo. Teka pupuntahan ko lang. Ituloy mo lang ang paghahain dyan, nak. Opo, Nay. Diyos ko, Bernie. Anong nangyari sa paa mo? Ano pong nangyayari, Nay? Tay! Bakit po kayo may sugat sa paa? Anak, nabubog ako. Madilim na kasi dun sa may daanan Di ko napansin, may basag na bote pala dun, kaya ayan. Nahugasan mo na ba ang paa mo, Bernie? Oo, tapos na. Dumaan ako sa may poso bago pumasok sa bahay. Mabuti naman, pero dumudugo pa rin. Buti pa, Charlene, pakikuha nung tela dyan. Gagawin kong gasa.
Saka bulak at gamot na andun sa drawer para mabendahan ko na tong paan ng tatay mo. Sige po, Nay. Teka lang po. Asan na ba yung gamot? Ito. Buti na lang may bulak pa, tela. Kompleto na to. Nay, eto na po. Akin, anak. Salamat. O, Bernie, mahapdi lang to ng konti, ha? Tiisin mo na lang. Sige. Aray ko naman! Bira ka! Pasensya na. Ito na, babalutan ko na ng gasa para tumigil na yung pagdurugo. Kaunting tiis na lang, ha? Sige. Salamat. Tay, grabe naman po yung sugat nyo. Ang laki, oh. Oo nga eh. Kabilin-bilinan ko kasi sa'yo na huwag ka nang magpapagabi sa bukid. Ay, pasensya na. May tinapos pa kasi ako. May mga hinakot pa ako kaya inabutan na ako ng dilim eh. Tapos hindi ko ba nadala yung flashlight ko? Ay, kasalanan talaga to ng mga taong hindi marunong magligpit ng mga iniinuman nilang bote ng alak eh. Kung bakit kasi kailangan basagin pa sa daan eh, kitang delikado eh. Nabutas tuloy itong kaisa-isa kong tsinelas. Talaga? Hira. Nako, wala ka na palang gagamitin. Hayaan mo na, magpapana lang ako. Hindi naman po pwede yun, Tay. May sugat pa kayo, tsaka mas delikado. Tama ang anak mo, Bernie. Ako nang bahala sa bago mong tsinelas. Ibibili kita bukas. May kinita naman ako mula doon sa bayad sa akin ni Aling Sonia kanina sa palaban niya. Basta, mag-iingat ka na lang ulit sa susunod, ha? Papadudot ang pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ni tatay. Pero dahil wala kaming sariling palayan, ay nakikisaka lamang siya sa kakilala niya. Nagtatanim din siya ng iba't ibang gulay na siyang binibenta ni nanay sa palengke o di kaya ay pinag-uulam namin pag wala kaming perang pambili. Kung hindi naman panahon ng pagtatanim at anihan, nag-uuling si tatay o di kaya ay namamasada ng tricycle na hiram lang din niya. Masipag ang tatay namin at pinagmamalaki ko siya. Samantala ang nanay naman ay naglalabandera at planchadora. Minsan nagagapas siya ng damo at naglilinis ng bahay kapag may nagpatawag sa kanya. At kapag wala naman siyang pinagkakakitaan, inaasikaso at inaalagaan niya kami. Kaya nga nangako ako sa aking sarili na pagbubutihin ko ang pag-aaral upang pagdating ng panahon ay makatulong naman ako sa aming pamilya. Desidido ako na umasenso para maibalik ko sa nanay at tatay ko ang lahat ng mga mabubuting bagay na ginagawa nila sa amin, Papa Dudut. Mano po, Ninang? Kawaan ka ng Diyos, Charlene. O eto, may dala kong spaghetti at cake. Birthday kasi noong kapatid ko kahapon. Sa bahay nagdiwang. Biglaan, kagabi lang sila pumunta kaya nagluto na lang ako ng spaghetti at saka may dala silang cake. May natira pa kaya dinala ko na lang dito para sa inyo. Dapat nga kagabi pa to Ay nako, nag-abala ka pa pero salamat, Zenny. Ako walang anuman. Oh, Charlene, kunin mo na at kakainin nyo yan ng nanay mo at mga kapatid mo mamaya. Salamat po. Nagkape ka na ba? Naku, hindi pa nga Mamaya na lang siguro pag uwi. Dito ka na magkape para makapagkwentuhan naman tayo kahit sandali. Nak, pagtimpla mo ng kape ang ninang mo. Sige po, Nay. Naku. Sige, salamat para naman mainitan na yung sikmura ko. Oo, at ang aga-aga mo mag-deliver ng grasya. Salamat ulit, Zenny. Sakto, walang kapareho tong kape namin. Mayroon na kaming pambara. Naku, tamang-tama pala ang dating ko Eto na po ang kape niyo, Ninang. Salamat, Charlene. Naku, laki-laki na talaga nitong inaanak ko, nasa kolehiyo ka na ba? Magkokolehiyo pa lang po. Tumigil kasi ako ng 1 taon nung nagkasakit si tatay at hindi na makapagtrabaho.
Naku, wala namang kaso yon. Ang mahalaga, gumaling na ang tatay mo at ayan, nagpapatuloy ka sa pag-aaral. Opo, salamat po. Ano bang kurso ang plano mong kuhain at saka saan ka magkokolehiyo niyan? Plano ko po sana business administration, pero hindi ko pa alam kung saan ako mag-aaral eh. Hindi pa po ako sigurado kung anong universidad ang papasukin ko kasi... Kasi problema pa namin ng pera. Ay nako, sinabi mo pa. Alam ko, kasi magastos na nga sa kolehiyo. Pamasahe pa lang lalo na kung malayo ang papasukan mo, nako. Wala pa doon ang pambili ng pagkain at bayad sa matrikula. Yan din ang iniisip ko, lalo na sakto lang naman ang kinikita ni Bernie. Pwede naman po akong mamasukan habang nag-aaral na eh. Uso naman po yun. Yung working student. Nako, kakayanin mo ba? Naku, napakahirap ng kolehiyo, Charlene. Sinasabi ko sa'yo, kailangan isa lang ang prioridad mo. Pag-aaral mo lang. Yung pagtatrabaho iasa mo na lang yan sa mga magulang mo. Yun nga. Kaso bihira lang ang mga nagpapalaba at nagpapaplansya sa akin ngayon. Meron man paisa-isa lang. Kaya yung pera na kinikita ko doon nagagastos lang namin dito sa bahay. Pabili ng pagkain, baon nilang magkakapatid. Ganun ba? May naisip ako. Ano yun? Ito naman kung gusto mo lang naman ha. Total, magaling ka naman sa mga gawaing bahay. Maayos ka maglaba at mamlansya at kung ano-ano pa. Imbis na dito mo yan gawin sa atin bakit hindi ka nalang kaya mga ibang bansa? Malaki pa yung pwede mong kitain dun. Tutulungan kita kung gusto mo. May mga kakilala kong ahensya na naghahanap ng mga gustong mamasukan. Papadudot si Ninang Zenny ay matalik na kaibigan ni nanay at paborito kong ninang. Mabait si Ninang Zenny at maalalahanin. Hindi niya nakakalimutan ang pamilya namin na bigyan ng kahit na anumang meron sila. Malaki man yon o maliit na bagay. Kaya naman labis-labis din ang pasasalamat namin. Maaga siyang nabiyuda noong namatay ang asawa niya sa cancer. At na-appreciate ko naman ang alok niyang trabaho at sa ibang bansa para sa nanay ko, lalo na't kailangan namin yon. Pero tutol ako dahil ayokong mapalayo sa nanay ko. Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng matalik na kaibigan kapag umalis si nanay. Kaya naman umabot pa sa punto na nagtampo ako sa kanya noong tila pinipilit niya akong pumayag na gusto niyang subukan na mag-OFW para naman daw kasi yon sa aming pamilya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pinaintindi sa akin ni nanay na malaking tulong sa pamilya namin kung makakapagtrabaho siya sa ibang bansa. Kaya naman sa huli ay wala na rin akong nagawa. Inunawa ko ng mabuti na makakaluwag nga kami sa pera kapag dalawa na sila ni tatay na nagtatrabaho. Lalo na at hindi rin naman regular ang kita ng aking ama. Kaya naman matapos ang mahaba-habang pagpoproseso ng mga papeles ni nanay sa tulong ni Ninang Zenny ay nakabalik siya papunta sa ibang bansa. At kahit na pinatatag naman kami ni nanay na magiging maayos ang lahat sa bansang pupuntahan niya at okay naman ang amo na paglilingkuran niya ay hindi pa rin ako ganap na napanatag. Marami kasi akong naririnig ng mga nakakatakot na mga istorya ng mga OFW. Kaya naman sobra ang pag-aalala ko para sa nanay ko. Kaya nga hindi ako nagmimintis na ipagdasal ang kaligtasan niya. Ang kontrata ng nanay ko sa bansang pinuntahan niya ay 3 taon, papadudot. Grabe naman po sila, Nay. Ganun din ba sila sa iba nilang kasambahay? Oo, nak. Yun din ang rason kaya nagsialisan yung mga nauna sa akin dito. Sobra naman sila.
naturingang mayayamang tao pero maramot sa pagkain. Paano kanya makakapagtrabaho ng maayos kung kumakala masikmura mo? Yun nga eh. Kaya hinatuloy ako kasi nagugutom ako. Eh hindi naman ako nabubusog sa mga pagkain na binibigay nila. Wala pang kanin. Namimiss ko nang kumain ng kanin. Puro lang sila rito tinapay tsaka pasta. Tapos limitado lang din yung mga pagkain na binibigay nila sa akin. Sinubukan niyo na po ba silang kausapin tungkol sa pagkain? Baka pwede po kayong magpadagdag. Eh ginawa ko na yun pero mahigpit talaga sila rito, nak. Kung ano lang yung binigay nila, eh yun lang talaga. Bawal kang humingi ng sobra. Kontrolado nila lahat dito sa bahay nila. Eh, pati nga itong pagsiselfone ko eh. Bawal. Pero ngayon lang naman. Saka wala naman sila rito. Isa pa, miss na miss ko na kayo dyan sa atin. Miss na rin po namin kayo, Nay. Kung ganyan lang palang trato nila sa iyo dyan, mabuti pang umuwi ka na lang dito sa atin. Josefa, kahit na mahirap ang buhay natin, pinipilit kong hindi tayo magutuman. Sa awa ng Diyos, nakakakain pa rin naman tayo 3 beses sa isang araw, hindi ba? Tama po si Tatay, Nay. Umuwi na lang po kayo rito. Gustuhin ko man pero hindi naman pwede. Bakit hindi pwede? Eh may kontrata ako rito, Bernie. Isa pa, nakakapanghinayang naman kung uuwi ako dyan sa atin. Sayang yung tsansa na makapagtrabaho rito eh. Matagal ko na itong ipinagdasal. Ando na tayo pero nahihirapan ka dyan Ayokong ganon. Itataguyod ko na lang kayo ulit dito. Basta sama-sama tayo. Eh wala namang trabaho na madali. Naniniwala ako na magbabago rin ang trato sa akin ng mga amo ko. Basta pagbutihin ko lang ang ginagawa ko. Baka magustuhan din nila yung pagtsatsaga ko. Eh hindi ba may kasabihan na basta may tiyaga, may nilaga. O sige, pero mag-iingat ka dyan At sana nga magbagong trato sa'yo ng mga amo mo. Kasi napakasama naman nila kung hindi. Tao pa ba sila? Hindi na pagiging makataong ginagawa nila Eh ganon siguro talaga lalo't iba ang kultura nila kaysa sa atin. At saka dayuhan lang naman kasi ako. Basta, magsasabi po kayo pag hindi sila nagbago, ha? Tapos sana mapag-isipan nyo na umuwi na lang dito sa atin. Oo, nak. Pag-iisipan ko yan. Ingat kayo lagi, Nay. Miss na po namin kayo. Palagi nga kayong hinahanap sa akin ng mga kapatid ko Tanong sila ng tanong kung kailan daw kayo tatawag. Ako rin naman. Miss na miss ko na kayong lahat dyan. Pasensya na muna kung kailangan nating magkahiwa-hiwalay. Kung kaya ko lang sanang kitain yung kinikita ko dyan sa atin hindi na ako mangingibang bansa. Pero anak, panandalian lang naman to. Hindi na lang natin namamalayan, patapos na pala yung kontrata ko. Makakauwi na ako dyan sa atin sa Pilipinas at magkakasama-sama na ulit tayo. Papadudod, sobrang lungkot namin ng tatay at mga kapatid ko dahil sa mga nalaman naming sitwasyon ni nanay sa ibang bansa. Ninais nga naming pauwiin siya pero siya mismo ay nanghihinayang kaya naman wala kaming nagawa kundi ang mas paigtingin pa ang pagdarasal na sana'y lumambot ang loob sa kanya ng mga amo niya at tratuhin siya ng mabuti. Hindi nga nagtagal ay naging maayos naman ang kalagayan doon ni nanay base sa mga update niya sa amin. Kaya kahit papaano ay kumalma ang aming kalooban. Nagpatuloy ang buhay namin sa Pilipinas habang nasa ibang bansa ang nanay para magbanat ng buto. Pa-extra-extra pa rin si tatay sa trabaho at kahit na minsan lang siyang kumikita ng pera, ay hindi na kami gaanong nag-aalala sapagkat may inaasahan na kaming padala ni nanay buwan-buwan na siyang bumubuhay sa amin. Kahit papaano masasabi ko na nakaluwag-luwag kami sa pera ng mga panahong yon. Tay, halika muna rito sa kusina. Mag-usap po muna tayo. Ano ba yun, anak?
Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Nagiinuman pa kami ng mga kumpare ko doon, no? Baka hanapin na nila ako pag matagal ako nawala. Eh, ang dami nyo na pong nainom. Sa tingin ko kasi nakakarami na kayo at mukhang nagpapabili pa sila Anong masama doon? Sa malalakas talaga kami uminom ng alak Ayun na nga, Tay. Medyo napapagastos na kayo. Hinihiritan pa kayo ng mga kaibigan nyo na bumili ng pulutan tsaka ng kung ano-ano pa dyan. May namasko pa sa inyo hindi naman Pasko. Ba, nakita mo pa yun? Siyempre, inoobserbahan ko kayo. Halos iwan nyo na yung pitaka nyo sa mesa at dukwangin ng mga kainuman nyo Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Birthday naman ng tatay mo kaya hayaan mo nang manlibre ako. Nandito lang pala kayong mag-ama. Ano ginagawa niyo rito? Kanina pa hinahanap ng mga kumpare niya tong tatay mo, Charlene. Pasensya na po. Nag-uusap lang po kami ni tatay. Ay, ano ba na ba kasi pinag-uusapan ninyo? Pwede ko bang malaman? Po? Ano kasi... Pinagagalitan lang naman ako nitong panganay ko kasi nagpapakantsaw daw ako doon sa mga kumpare ko. Tay naman. Anong pinagagalitan? Pinagsasabihan ko lang po kayo. Baka kasi maubos yung pera na padala ni nanay sa... Naku! Pabayaan mo na tong tatay mo, Charlene. Birthday naman Yun nga ang sabi ko dyan sa anak ko. Birthday ko naman kaya akong taya. Ayoko lang naman pong maubos yung pera na padala ni nanay sa alak Mamaya wala na kaming gastusin sa mga susunod na araw kaya pinagsasabihan ko si tatay. Ay, naku. Alam naman yun ng tatay mo. Malaking-malaki na siya. Makinig ka sa ninang Zenny mo. Alam ko ang ginagawa ko, anak. At saka, hayaan ko ba namang mawalan tayo ng perang panggastos? Siyempre hindi. Kita mo na, Charlene. Pabayaan mo na ang tatay mo. Magpakasaya man lang siya ngayong birthday. Salamat, Jenny. Naiisip mo kaligayahan ko. Ay, wala naman yun. Salamat din sa pagbobuluntaryo mong magluto ng pansit na handa ko. Naku, nagustuhan mo ba? Nasarapan ka ba? Oo naman. Ang sarap-sarap. Pero pa ba? Ay, oo naman. Ay, tara dun sa mesa. Ipaghahain kita. Yo! Ay, Charlene, halika na rin. Kumain ka na rin at makagutom ka na. Hindi po. Busog pa po ako. Anak, halika na. Bawal tanggihan ang grasya ng Diyos. Tsaka masarap ang luto ng ninang mo. Ayaw mo bang matikman? Halika na, dali. Papadudot masama ang loob ko sa tatay ko, hindi dahil ayaw ko siyang maging masaya sa mismong kaarawan niya. Tingin ko kasi ay nakalimutan na niya ang pera na ginagastos niya para manlibre ng mga kaibigan at katrabaho niya ay galing sa pinaghirapan ni nanay. Hindi naman lingid sa kaalaman niya na bawat sentimo na pinapadala ni nanay sa amin ay mula sa dugot pawis niya, pagtitiis at pagsasakripisyo na mapalayo sa amin para makapagtrabaho sa malayo. Kaya nga nagtampo ako noon kay tatay dahil lagi niyang sinasabi na kulang pa raw ang pera na padala ni nanay para panggastos namin. Pero kung makapang libre siya sa mga kaibigan at kakilala niya ay wagas naman. Nadagdagan pa ang inis ko sa kanya nang konsintihin siya ni Nanay Zenny na inaasahan ko pa namang makakaunawa sa sentimiento ko. Ngunit nagkamali pala ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na nagdaan ng isang taon. Nasa ibang bansa pa rin noon si nanay para magtrabaho. Tuloy-tuloy ang pagpapadala niya ng pera sa amin at sa katunayan lahat ng sweldo niya ay sa amin napupunta. At wala na halos natitira sa kanya. Si tatay ang kumukuha at tumahawak ng padala ni nanay. Siya rin ang nagbabudget para sa mga bayarin sa bahay, eskwelahan at pambili namin ng pagkain. Ngunit dahil nga sa dumadalasang panlilibre ni tatay sa mga kaibigan at kakilala niya sa pamamagitan ng pagpapainom sa mga ito sa mismong bakura namin, umabot nga sa punto na naggagalaw na niya ang pera na nakalaan para sa mga importanteng bagay.
Doon na kami nagsimulang magipit at para makaraos ay nanghihiram si tatay ng pera kay Ninang Zenny. Tay, wala na po pala tayong kape. Ha? Sino kaya yung kausap ni tatay? Teka, si Ninang ba yun? Buti pa, puntahan ko muna. Maganda nga yung suit mo. Bagay na bagay na sa'yo. Ay, sigurado ka ba? Baka naman mamaya binobola mo lang ako, ha? Anong nangyayari rito? Ay, Charlene! Ikaw pala, anak. Nariyan ka na pala. Bakit kayo nandito sa bahay, Ninang? Ha? Ay, ano kasi? Pumunta siya rito para, ihatid yung pera na hiniram ko sa kanya. Ay, oo, tama. Nag-abala pa po kayo eh. Pwede ko namang puntahan sa bahay nyo. Shh, Charlene. Bakit naman ganyan ka makipag-usap sa ninang mo, ha? Siya nga yung nagmagandang loob na magpahiram ng pera sa atin. Alam ko naman po yun, Tay. Pero bakit kailangan niya pang itanong sa inyo kung bagay yung suot niya? Tsaka bakit pusturang-pustura kayo, Ninang? Dito lang naman sa bahay ang punta nyo ah. Ang pula-pula pa ng labi nyo. Daig nyo pa ang makopa. Ano? Charlene, sumusobra ka na, ha? Bakit ganyan ka kumakatanong sa ninang mo? Wala kang respeto, ha? Ikaw, Charlene, kung ano man yung iniisip mo tungkol sa amin ng tatay mo, ngayon pala sinasabi ko na mali yun. Talaga lang ah. Oo, masyado kang malisyosa. Alam mo bang masama yun? Wala naman sigurong kaso kung tinatanong ng ninang mo kung bagay ba sa kanyang suot niyang damit. Sinagot ko lang naman din yun. Nag-uusap kami ng normal. Walang mali ron. Ang mali rito ang pag-iisip mo ng hindi maganda. Di ka namin tinuruan ng nanay mo na maging mapanghusga, Charlene. Ay nako, tama ang tatay mo. At saka hindi rin kita kilala na ganyang klase ng tao. Ay nako, Bernie, ano ba naman tong anak mo? Nakakasama tuloy ng loob eh. Kayo na nga yung ginawa ko ng pabor. Pasensya ka na talaga. Hindi sinasadya ng anak ko yung mga sinabi niya. Nadala lang siguro ng emosyon. Charlene, anong hinihintay mo dyan? Humingi ka ng paumanhin sa ninang mo. Po? Sige na. Kung ano-anong iniisip mo wala namang katotohanan. Pinapahiya mo ako na tatay mo pambihira ka. Sige na, mag-sorry ka. Sorry po, Ninang Zenny. Hindi ko po sinasadya yung mga nasabi ko. Ano pa bang magagawa ng sorry mo nasabi mo na. Ay pero sige, dahil inaanak naman kita tatanggapin ko naman. Pero huli na to ha, huli na tong pera na ipapautang ko sa tatay mo. Sana naiintindihan niyo ako. Aba nakakasama kasi kayo ng loob gusto ko lang naman tumulong. Papa Dudut, hindi maganda ang kutob ko nang dumalas ang pagbisita ni Ninang Zenny sa bahay namin. Napansin ko na lang din na naging malapit sila ni tatay. Bagay na hindi naman ganon nung kasama pa namin si nanay. At dahil sila nga ang magkaibigan, sila ang mas close, pero nung umalis si nanay, si tatay ang rason kung bakit nasa bahay madalas ang ninang ko. Ayoko namang mag-isip ng hindi maganda at tuluyang tumalon sa konklusyon na baka may ginagawa na silang masama habang nasa malayo si nanay, pero hindi ko talaga mapigilan. Pero nawala sa kanilang dalawa ang atensyon ko nang ibalita sa amin ni nanay na may sakit daw siya. Labis tuloy ang pag-aalala namin at pinayuhan namin siya na umuwi na lamang sa Pilipinas para dito na magpagaling at para na rin magkasama-sama kami. Makalipas nga ang 3 buwan ay umuwi naman si nanay, ngunit isa ng malamig na bangkay. Ayon sa mediko legal, inatake sa puso ang nanay ko.
nagkikita-kita eh. Miss na namin kayo. Tapos ganito lang kayo uuwi sa amin. Yung hindi na namin kayo makakausap. Hindi na namin maririnig ang boses nyo. Hindi na rin namin kayo mayayakap. Bakit naman po kayo umalis agad? Marami pa po tayong planong gawin. Hindi pa ako nakakapagtapos sa pag-aaral. Hindi ko pa natutupad yung mga pangako ko sa inyo. Bakit namatay kayo agad, Nay? Sobrang sakit po na makita kayong nakahiga dyan at wala nang buhay. Charlene, Anong ginagawa niyo rito? ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre pumunta ko rito para makita ang nanay mo kahit na sa huling sandali. Nanay ko ba talaga ang pinuntan niyo rito? Ang tatay ko? Charlene naman! Huwag niyo na pong itanggi. Napaghahalataan kayo lalo eh. Tsaka hindi na ako bata na walang muwang sa mundo. May pakiramdam na ako. Kaya ko nang makaintindi ng mga bagay. Alam ko at ramdam ko na nagtataksil kayo ng tatay ko sa nanay ko. Sa nanay ko na walang ginawa kundi magsakripisyo sa pagtatrabaho sa malayo para lang buhayin kami. Pasensya ka na. Sinubukan ko namang sawayin ang puso ko para hindi matukso pero wala eh. Natalo pa rin ako. Natalo pa rin kami ng tatay mo lalo na malayo nga ang nanay mo. Ang kapal ng mukha niyong ipamukha na parang kasalanan pa lang nanay ko na malayo siya sa amin. Aray! Diwa mo ka! Nasasaktan mo ako sa banutan! Kulang pa yan sa sakit na binigay niyo sa nanay ko! Ano nangyayari rito? Diyos ko! Bakit mo sinasabunutan ang ina ko? Bitiwan mo siya! Aray ko, Diyos ko! Tatanggal yata yung buhok ko sa'yo! Charlene! Bakit, Nay? Pagagalitan niyo ako sa may karapatan naman akong gawin ng bagay na yun sa babaeng yan. Lalo na't inamin niya na pinagtataksilan niyo si nanay. Magpapaliwanag ako, anak. Ano pa bang ipapaliwanag niyo? Wala na rin namang magagawa yon kasi patay na si nanay, Tay. Buti sana kung maitatama ng paliwanag niyo. Ang mali na nagawa niyo ng babaeng tinuring ko pa namang pangalawang magulang. Bakit? Paano niyo nagawa yun sa nanay ko? Nagkasakit na lang siya sa pagtatrabaho sa ibang bansa at namatay ng malayo sa atin. Samantalang kayo, walang iya niyo siya. Hindi ko akalain na magagawa niyo yun kay nanay, Tay. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung natukso ako. Huwag kayo sa akin humingi ng tawad kundi kay nanay. Kasi kung ako lang, hindi ko kayo mapapatawad. Kayo ang pumatay sa nanay ko. Ang sama-sama niyong tao! Papadudot abot langit ang suklam ko kina tatay at kay ninang. Walang pagsidlan ang galit na nararamdaman ko para sa kanilang dalawa. Kaya nga nung matapos ang libing ni nanay ay hindi na bumalik sa dati ang relasyon namin ng tatay ko. Tuluyang lumayo ang loob ko sa kanya at naggalit din ako ng husto sa ninang Zenny ko. Noong nakapagtapos ako ng kolehiyo, umalis ako sa amin para magtrabaho sa Maynila. Makalipas nga ang maraming taon ay binarita sa akin ng mga kapatid ko na tuluyan na raw nagsama sa iisang bubong ang tatay ko at ang ninang ko. Muling nanumbalik sa akin ang sakit na dulot ng kahapon. Kaya magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin ako umuwi sa probinsya namin. Labis ang sama ng loob ko sa kanilang dalawa at walang gabi na hindi ko hinihiling na masunog ang mga kaluluwa nila sa impyerno. Sa kasalukuyan ay pilit akong umuusad at nagpapatuloy sa buhay.
Nangako ako sa harapan ng puntod ng nanay ko na gagawin ko ang lahat upang umasenso. Ako ang tumusto sa pag-aaral ng mga kapatid ko at sila na lang ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Maraming salamat po sa pagpili at pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut. God bless and more power po sa inyong programa. Number 1 kayo sa puso ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Charlene. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.